tayo po'y pinalad na makakausap ang mismong Deputy Chief of Staff ng Bureau of Customs sa katauhan po ni Attorney Chris Noel Bendijo. Attorney Bendijo, good morning po. Johnny Bañez, Drew Nasino, live na po tayo sa DWIZ Channel 23. Attorney. Good morning po, Attorney Bendijo. Sir John, Sir Drew, magandang umaga po. Pagbati po mula kay Commissioner Ariel at sa mga bumubuo po ng Bureau of Customs. Alright. Tamentong katanungan na po, ano na po ang update dahil nangangalahati na po ang Enero, no? At 2026. Doon po sa ipinangakong paghahatid ng mga balikbayan boxes sa atin pong mga kababayan, Attorney Bendijo. Tama po yan, no? Gaya po ng ating nabanggit, talaga pong pinipilit ng Bureau of Customs na pabilisin palalo ang pagpoproseso nitong mga iniiwang abandonado, no, na mga deconsolidator, na mga balikbayan boxes ng ating mga OFW. As of January, medyo late lang po itong kukuha po ako ng mas updated na figures, no? Right. Malapit na rin po tayo sa 50% dito mga pagpoproseso nitong mga containers, no, of the total of 141 containers na nasa ating mga ports. So, malapit na tayo sa kalahati. Ang target natin na panahon kailan? Kumbaga, ma-reach ba natin yung target na panahon, Attorney Bendijo, kagaya ng sinasabi ni Commissioner Ariel? Yan po ay talagang pinipilit po natin, no. In fact, nagkakaroon nga po ng parang balita, no, na nagtatakda daw tayo ng before Valentine's Day. To be clear po, no, ang instruction po ni Commissioner Ariel ay kung pwede talagang tapusin ng Enero, ay yan po ang talagang pinupush po natin gawin, no. Pero syempre, alam naman po natin sa sheer number po, no, at saka talaga pong sa masalimuot na proseso, na bawat container po talagang manual po natin iniimbentaryo ang bawat kahon dahil hindi naman po nag-provide ng master list itong mga deconsolidator na ito. Talaga pong kumakain po siya sa oras. But again po, minomonitor po namin ang progreso nito. Near 50% na po yung ating progreso as of last week po. Attorney, ano pong pinaka-major na hamon na kinakaharap nyo hanggang sa mga oras na ito para talagang ikangay maging mas smooth yung pagde-deliver ng mga balikbayan boxes? Well, natanggal na po yung high demand po, no, nung panahon ng Pasko dahil alam naman po natin, no, yung ating mga logistics partners sa kanilang normal na negosyo ay talagang abalang-abala din, no. So natanggal na po 'yon. Ang tingin ko pong pinakahamon po talaga ay talaga pong manual na pag-iimbentaryo sa bawat container. Kasi po hindi po talaga i-turn over sa Bureau of Customs ang listahang ito. Kung kaya kung may imagine niyo po, pagbukas po natin ng container, lahat po ng laman na balikbayan boxes dito ay isa-isa po nating nire-record, ini-inventaryo at tinitingnan kung sino po yung consignee at address nito at yun po yung tumatagal sa ating mga sorting center sa Las Piñas at sa Tarlac. So ito, tingin ko po ito yung pinakamalaking hamon. Manual pa rin po, Attorney Bendijo, tama ba? Tama po, manual po ang ginagawa natin dahil wala pong ibinigay na listahan, no? Yung master list po, no, ng laman ng mga bawat container. At yan din po papasok, no, kunin ko na rin po yung pagkakataong ito. Diyan din po papasok yung paliwanag sa ating mga OFW na kahit po bigyan nila kami ng tracking number, hindi po namin malalaman kung nasaan container po ito kasi hindi po nagtutugma ang wala po bulag po ang Bureau of Customs, no. Sa Pagdating po computer, sa tracking ika nga. number. Tama po, no. Ang nasa amin po ay container number. Wala po kaming ideya doon sa mga tracking number ng mga deconsolidator na ito. At pag binuksan po natin, doon lang po natin nalalaman kung nasaan po yung mga kahon ng ating mga OFWs. Attorney, paano pong nangyari na nagkaganon? Wala ho kayong, let's say, kulang ho sa mga detalye na ibinigay po sa inyo. Sadya ho ba yun o talagang napabayaan? Kasi ilang taon na yan, di ba, Attorney? Tama po yan, no. Ito po kasi ay naabandona, no. Doon sa pinaka-substantial dito, no, yung nababanggit po nating Makati Express. Nagkaroon po kasi sila ng problema. Matagal na po nilang problema. Ang hindi po kasi namin matanggap ay alam naman po pala nila nagkakaproblema na sila, sana po nagbigay sila ng abiso sa publiko, no, na pansamantala man lang sana, no. Hindi mo na sila tatanggap. Pero ito na po, nandito na po tayo, nadeklarang abandonado na po itong mga balikbayan boxes na ito at hindi po nabigay sa Bureau of Customs, no, ang master list, kumbaga ang nilalaman ng bawat container. Kung kaya't dito po ang pinakamasalimuot natin ginagawa ng paraan, manual po, one by one, bawat kahon, i-register po natin, i-record po natin, i-inventaryo po natin. Ang nakasisiguro, Attorney Bendijo, makararating lahat
ang mga naantalang mga bagahe. Tama po yan, no? Right. Tinitiyak po ng Bureau of Customs. Again po, yan po ang instruction ng ating commissioner, no? At tayo rin po ay nagpapasalamat sa ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr., no? Dahil nagbigay po siya ng pondo para dito. Unti-unti po, humihingi pa po tayo ng kaunti pa pong dagdag pasensya at panahon mula po sa ating mga OFWs. Pero door to door po, i-deliver po sa inyong mga pintuan ang bawat balikbayan box. Opo. Attorney Chris, kamusta naman po yung inihahain o yung ikinakasa po ninyo ng kaso laban po dito sa deconsolidator? Yan po ay idinulog na po natin sa National Bureau of Investigation ang mga complaint affidavits nitong mga OFWs natin, no. Sinamahan po natin sila. Siguro po hihingi na lang po tayo ng update sa NBI kung ano po yung estado ng kasong ito. Pero sinamahan po natin ang ating mga OFW. Bukod po diyan, nagkaroon din po ng pag-uusap, no, sa pagitan ng mga representante ng Makati Express at ng ating mga OFWs. Doon po sa pag-uusap na yun, nag-commit naman po yung kumpanya, no, na kanila pong pananagutan ang mga danyos, no, kung meron daw pong mga expired na mga produkto. We are also advising ang ating mga pamilya, no, ng mga OFWs, ang ating mga consignees, i-document po ninyo ang inyong pagbubukas ng inyong mga balikbayan boxes. Alam ko po, no, dagdag na naman po itong perwisyo at masalimuot na naman ang prosesong ito. Pero again po, no, sana po panagutin po natin ang kumpanyang nagkaroon po ng kapayaan sa nangyari ito. Alright. With your indulgence, Attorney Bendijo, lipat naman po tayo sa ilang mga importante ring issue kaugnay din sa Bureau of Customs. Ano na pong update dito sa nasabat na 2.5 billion pesos na halaga ng sigarilyo, Attorney? Natunto na ho ba natin kung sino ho ba yung nagpadala niyan? Aha, yung responsable. Yes, opo. Sa pagkakalam ko po, ongoing pa rin po yung ating investigation dyan, no? Kukuha po ako ng update within the day kung ano na po yung estado ng investigasyon, kahit preliminary information pa lamang po, no? Pero kung inyo rin po na-monitor over the weekend din po, no, at itong mga nakaraang linggo, marami pa rin po tayong ibang operasyon, no, patungkol sa smuggled cigarettes, no? Nagkaroon po tayo ng isang successful na operation sa Maguindanao at iba pa pong mga lugar, no? Kasi po talaga pong tingin po natin sa pinagtulungan po ito ng ng HPG, ng CIDG, ng Bureau of Customs at ng ating mga district collectors, talaga po kailangan po talaga nating mas higpitan pa lalo, no, kasi napaka-porous po kasi ng ating bansa bilang isang archipelago eh. Pero again, sa ganitong koordinasyon nahuhuli po natin ang malaking sindikatong ito. Po. Attorney Chris, ano hong reaksyon po ninyo dito sa ilang pong mga batikos, sa ilang pong mga kritiko na nagsasabi na kumbaga parang tila pinaano lang kumbaga napabayaan o bakit nyo ito nakalusot, itong napakalaki pong volume, napakalaki pong bulto po ng sigarilyo. Saan ho ba tayo nagkulang? Saan ho ba tayo nagkaroon po ng kung meron man hong miscommunication po, Attorney Chris? Yung bagay na yan, no, sa panahon ngayon, yung bagay na yan ay patuloy na iniimbestigahan at inaaral yan, no? Kasi kung patungkol sa smuggling, meron itong dalawang aspeto, yung outright smuggling at yung technical smuggling, no? Pag sinabing technical smuggling, ito ay dumaan sa ating port, pero misdeclared, misclassified at nakalusot, no? Yung outright smuggling naman, ito ay dinadaan sa ating mga coastline, no? Talagang alam niyo naman dahil tayo napapaligiran ng tubig. Siguro yung aspetong 'yan sa aming palagay, diyan talaga papasok itong nakikita nating kumbaga modus, no, ng pagpapasok ng mga illegal na sigarilyo. Dahil kung titingnan naman po natin ang mga brand na nakikita at nahuhuli po natin, no, medyo kakaiba yung mga pangalan na ito at hindi naman po ito na monitor sa ating mga ports, no. So sa aming palagay, tingnan namin, dapat tingnan din yung anggulo ng outright smuggling. Siguro paigtingin pa yung paghigpit sa pagbabantay sa ating coastline kasi yun nga po, no, napaka-porous talaga ng ating bansa. Posible kasing ito ay dinadaan sa coastline, sa mga private ports. Pero again, sa pakikipagtulungan ng BOC, sa HPG, sa CIDG, yan naman din po ay talagang tututukan natin at sisiguraduhin po natin, pahihigpitin pa po natin ang ating mga proseso. Alright. With your indulgence again, ibang issue naman tungkol sa customs pa rin, Attorney Bendijo. Sasamantahin namin yung pagkakataon, ha? Update po dito sa more or less 14
vehicles na na-recover naman. Luxury vehicles po. sa BGC. Asa na po ang mga ito? Sa kasalukuyan po, no, ito pong linawin ko rin po yung number, no. Po. Ang pumapasok po sa jurisdiction ng Bureau of Customs, yun pong inaplayan natin na siyam na sasakyan, inaplayan po natin ng search warrant ito, no. Of the 9, ang dinatnan po natin dito ay 8, at yung ibang sasakyan naman po, no, nag-conduct din po ng operations ang HPG at ang CIDG, at sila naman po ay katuwang natin sa implementasyon ng search warrant, no. Ang masasagot ko lamang po ng sigurado, no, ay yung ating pumapasok sa jurisdiction ng Bureau of Customs. Yung 8 pong sasakyan ay nasa temporary safekeeping ng ICI. Ito po ay patuloy na nasa kustodiya at kontrol ng Bureau of Customs sa pamamagitan ng aming mga personnel at mga personnel po ng Philippine Coast Guard na nandun po at nagbabantay sa mga sasakyang ito. Confirm na po ba na pag-aari ito ni dating Congressman Zaldico, Attorney? Yung aspetong yan po, no, again po, no, nagkakaroon po kasi ng pagpipick up dahil yan po ang laging ibinabalita, no. But kung titingnan po natin yung mga in-apply po naming search warrant, ito po ay in-apply namin sa mga pangalan ng mga registered owners, no, at ito po yung mga kumpanyang iniuugnay sa dating Congressman Saldico, no. So kung maghihigpit po talaga tayo, hindi po ito pagpapatunay ng pag-aari ni dating Congressman Saldico, no. Ito po yung mga kumpanyang nakapangalan sa mga search warrant. Opo. Attorney Chris, aside from dyan po sa issue po na yan, ano ho ang mga, sa tingin ho ninyo, bukod ho dyan sa mga nasabat ho ninyo na mga kontrabando, ano pa ho bang mga accomplishments po ng Bureau of Customs ang maibabalita nyo ho sa amin kung meron man ho kaming hindi pa ho nakahagip pa, Attorney? Well, siguro po for the past year, no, mapapansin po natin bagamat merong bahagyang pagbaba po ng volume, no, ng pagpasok ng mga transaksyon ng mga containers sa ating bansa, makikita po natin yung comparison, no, ng month by month comparison ng 2024 at 2025 ay nagkaroon pa rin po ng mga halos 2% na increase ang koleksyon ng Bureau of Customs, no. Bagamat nandyan po yung ibang mga restriksyon, kung matatandaan po natin, nagkaroon po ng suspension ng rice importation at iba pa pong mga bagay, no, na nagpapababa po ng ating mga koleksyon. Ngunit sa ating mas efficient na collection system na pinatutupad ni Commissioner Ariel Nepomuceno ay napanatili po natin yung increase sa koleksyon ng Bureau of Customs. Ikalawa po, tingin ko po ito po yung kauna-unahang pagkakataon na nagkaroon po talaga ng pagtutok ang Bureau of Customs sa ating mga bagong bayani, sa ating mga OFW, yung pagtataguyod ng ating Balikbayan and Overseas Action Center, no, na didinig po sa lahat ng reklamo at hinaing ng ating mga balikbayans. No. Pangatlo po, huli ko na lang po lamang ito, siguro po ito rin po yung talagang napaka-consistent at constant po, no, ng ating mga good governance measures, no. Nandiyan na po yung no-take policy, nandiyan na po yung no conflict of interest policy, at bukod pa po sa ibang mga measures na pinatutupad po natin bilang isang malinaw na mensahe ni Commissioner Ariel sa kanyang pamumuno na ang magiging direksyon po ng Bureau of Customs sa isang direksyon ng transparency, integrity upang manumbalik naman po ang tiwala ng publiko sa aming ahensya. Po. Miss Attorney Bendio, huli na lang. Na in spite ng sinasabing magandang accomplishment, magandang mga resulta na gawa at trabaho ng BOC, at bagamat itinanggi na rin po ng mga palasyo ng Malacanang, pero hindi pa rin po namamatay yung issue Meron pa, na mukhang merong magkakaroon ng regodon sa mga ahensya ng pamahalaan at mukhang isa sa mga tinutumbok ang Bureau of Customs. Can you comment on this, Attorney Bendio? Yung pong artikulong lumabas na yun, no, nagtataka din po kami dahil sinasabi po na meron pong siyam na cabinet positions. Wala naman po yung logo ng Bureau of Customs doon, pero doon sa artikulo ay nabanggit ang Bureau of Customs at bukod tangi itong isang posisyon, no, na hindi cabinet level. Ganun pa man, no, ang sa pamumuno po ni Commissioner Ariel, lagi po niyang binibigyang linaw sa amin at pinapaalala sa amin na ang ating paninilbihan dito ay temporary lamang. Hindi po tayo nakahawak sa kapangyarihan sa mga posisyon dito. Kung kaya't dapat po sa inaraw-araw nating pagseserbisyo dito, kailangan po tatratuhin natin as if huling
araw natin to kung kaya't dapat laging mabuti at wasto ang ating aksyon. Having said that po, kung sakasakali man pong magkaroon ng rigodon, re-respetuhin po natin yan dahil kapangyarihan naman po ng ating Pangulo yan at lagi naman po tayong handang maglingkod sa ating publiko, no, pagdating sa mga ganitong rigodon kung meron man. But hanggat mangyari po yan, patuloy po namin gagampanan ng aming mandato dito po sa Bureau of Customs. Attorney, kamag-anak mo ba si Aljo? Pinsang buo po natin si Aljo, sir. Alright. Kaya pala Okay. magkasing Kaya pala pogi kayo, magkasing gwapo pala kayong dalawa. Anyway, baka may karagdagan Lagi po pa, niya Attorney binabanggit na Bandiho. mas gwapo Opo, po baka may siya. karagdagan pa. Go ahead. Siguro po, yun na lamang panghuli. No? Again, humihingi po tayo ng kaunti pa pong pasensya at kaunti pa pong panahon para sa ating mga OFWs. Nandyan na po, no? Ginagawan po natin ng paraan upang mahatid ang inyong mga balikbayan boxes sa lalong madaling panahon. Alam po namin na delay na po ito, pero ginagawan po talaga ng paraan ng Bureau of Customs. At patuloy naman po maglilingkod ang Bureau of Customs kung mangyari man yung rigodon na yan o hindi, araw-araw po, no, talaga pong sa pamumuno ni Commissioner Ariel, good governance ang laging priority po natin. With that being said, Attorney Bandiho, maraming salamat sa pagkakataon at muli ka namin gagambalain kung sakaling hindi pa rin umubra sa mga susunod na pagkakataon si Commissioner Ariel Nepomuceno. Thank you so much, Attorney. Salamat po, Attorney. Good morning. Salamat po sa pagkakataon. Magandang umaga po. Alright. Magandang umaga rin Good po. luck. Ito po mga kabalitaan, kawalitaktakan, si Customs Deputy Chief of Staff at spokesperson din ba siya? At spokesman Chris Noel Bendijo.